day mga ka-bikers. Ayan, tayong Grotto, ano sa Del Monte. Ngayon, ito yung Quezon Avenue. Approaching electrical road na tayo. Ayan. Dito tayo mga system na. City Hall, circle there. Ayan, City Hall. Ayan, nandun sa Commonwealth. Nandun yung kakanan. Tapos dire-diretso natin nandun sa may Regalado. Kakanan lang natin, Commonwealth na to. Dire-diretso lang natin to hanggang sa may Butex, tapos sa may Regalado. Malamig na araw. Tumayan ka, dito tayo diretso. Oh, grabe hamog oh. Nakikita nyo sa camera, mahamog. Pansin ko lang, kailangan nyo yung marikada, mga bike lane. Good. At least, safe na safe lalo. Kasi ito, hindi na yan yung parang plastic na nilagyan ng tubig ito. Concrete na talaga ito. Ay, Tandang Sora tayo. Oh, wala pa na matapos yung MRT station ng Tandang Sora sa Commonwealth. Woo! Labas tayo konti. Ito natin dito. May mga iba kakanan dito sa loob ng pakatupunan. Ayun tayo. Bawa sandali. Pwede tayo sa bandang kaliwa konti. Pag kumanan ka, papuntang yan. Puntang San Mateo, Rodriguez. Diretso. Regalado, kanan na tayo dyan.
Kita naman. Ah! Tayo dito. Nagalaga highway. Na ay 36 na umaga. Ano natin? Sa curfew. Wow, ganda ng lakad niya. Buking dudo mo. Dito tayo sa lago. Mas muna dito tayo. Ano daw? Ano tayo sandali? Sana muna. Ya. Ay, Quirino Avenue pa din to. Pag dire-diretso natin tong tabahan na to. Ang tumbok na ito, papuntang Bitbit. Papuntang Bitbit. Tama, papuntang Bitbit eh. Kung may North Sugar. Opposite, pabalik ng Lagro. Malapit na halos tapos mga wiring yung ano lang harang sa MRT. Okay, gustuhan na lang. Grabe. Grabing traffic dito. Ay, kaya pala. Basura pala. Kaya pala. Kasi one way pa nga naman po. Basura. Eh, parang traffic din talaga eh. Traffic na. Bandang bagong silang na yata ito. Kanuokan. Grabe. Approaching Quezon City, San Jose del Monte. Ay 7:19 na umaga. Takbo na tayo dito ulit. Tayo inom muna ng tubig. Diretso lang tayo hanggang sa may grotto. Tayo sa may
Grotto. Nakakanan na natin siya. Tapos ng mall na to. Ng mall. Masok din kaya o dito pa doon tayo hindi kaya bike ano pwede pumasok nila tayo muna. Kaya baka nakabay na tumabi. Ang grotto. Lakad muna tayo. Tapos tingin tayo sa kaliwa mamaya kung may mga nagtitinda. Ito sa grotto. Lakad-lakad lang. Parang feeling ko kasi di pwedeng nakabike kasi wala yung nakikita ng nagpabike dito. Mamaya makita. Kaya lakad-lakad na lang. Akay-akay muna sa bike. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga panusa ito. Dito tayo ulit sa Pilino Avenue. Pilino Highway. Wala ba talaga namang tawag. Ngayon, pauwi natin. Magmamakabot tayo. Daan tayo ng Skyline Road. Pero bago, mag-doon. Ano pa tayong kahit buko. Meron. Ito na. Sa kanto. Nakita ko na yung hospital ng Skyline. Kano na tayo. Kitang-kita niya naman. Skyline Road, kanan. Ano tayo dito? Yeah.
na tayo sa Paradise. Ah. Init. Pagod, dito naman tayo. Oras na ay 8:20 na yung umaga. Saan ba kumain nun? Matandaan na. Ayan, pagkabaliwa ka dito, dyan, pupuntang Padre Pio. Tayo dire-diretso lang. Ang ganda ng bundok, oh. Ayan, talikasan. Nice, nice. Hingal ako. Ayan, oh. Taas ng mga bundok. Parilaki na yata yan, eh. Ayan, taas, oh. Galam, check ko na lang sa Google Maps. Tapos correct ko na lang sarili ko pag mali. Lagay ko lang sa screen kung anong pangalan talaga ng bundok na yan. Taas! Taas, oh! Walang Balagbag ba yan or Mount Oro yan? Kanina doon sa pinagpahinga natin, i-check ko sa Google Maps, hanggang sa may likaw-likaw, almost 7.4 kilometers yung layo pa niya. So mga tansya natin, mga 30 to 1 hour yung dating natin sa likaw-likaw. Depende kung may aamon yung pa dito. Kalimutan ko na kasi ito, tagal ko na rin pinakapunta eh. Nagpasang taon na eh. Nakapag-ikot na ako dati dito. Mag-check niya sa mga past videos ko. Nakaano na rin ako dito dati. Kaya medyo kabisado ko na rin dito. Kahit may mapa-mapa pa din. Pero kabisado ko na rin naman. Sinecheck ko lang. Siyempre, double check para mamaya mamalian ng liko. Yung gamit ko palang navigation, yung nagpa-plot ako ng plan ng ruta, Komoot to. Hindi yung Komoot na tandem ng una pag sa kama. Komoot is spelling is K-O-M-O-O-T. Yun ang Komoot. Lagay ko sa description yung saan siya may install. Pwede siya sa App Store and Play Store. Excuse me. Ayan dito, kaliwa yung balagbag. Hingal ako. Tayo diretso tayo dito. Sementado na dito. Sementado na. Dati ano pa to eh, graba. Nandito tayo sa likaw-likaw. 9:10 ng umaga. Pag dinare-diretso pala natin to, tagos natin dito sa may Rodriguez Rizal. Dito kaliwa tayo. Nung nakaraan din, epic din. Kamanan kasi ako dito.
Ito pala, pabalik ng San Jose del Monte to. Dapat kaliwa pala tayo. Kaliwa. Ah. Ganda. Sarap mag-bike. Bike maliwa. Dito. Ito. Dito tayo. Diretso. Ayan, ito. Off-road tayo. Off-road. Ayan. Ayan. Saan nakakamisin nung sa dito? Yeah. Ayan na, palusong na tayo. Pero bago yan, ayusin mo natin, tsaka ayusin mo natin sa helmet. Yeah. Let's go. Ayan. Teka. Nakalimutan ko yung salamin. Ilagay sa bag muna. Kasi, ang hirap makakita pag nakasuot yung salamin ko dito. Ayan. Saan, naririnig nyo ako? Ingat dito. Landahan lang tayo. May mga gamit na dala. Yeah. Bato ulit. Ganda ng view. Nagapos pa yun. Yeah. Uy, grabe. Grabe lusong. Tandaan dito. Sa maling treno. Sa maling daos-dos. Yari tayo dito. Templang tayo. Madala.
Morning. Yeah. Mga bebe. Yeah. Uy, pitek. Parang nakakatakot na yung daan dito. Grabe yung bato. Ang dami nang di pantay-pantay. Ikot again. Ayun, ganito lang yun na. Sanay, ganito lang yung daan doon eh. Ngayon, grabe yung tagtag. Ayun na yung siko na dati hindi ko kinaya. Bukan natin ngayon. Taga. Di pa tayo doon. Masukan. Grabe yan. Ingat. Yun mga kapuso, nalusot din natin. Grabe. May bato pala dun.
putek yan. Kalasan yung mga tornilyo rito. Pero obvious pa naman yung RD. Aluk-aluk. Kaliwa na tayo. Payatas road na. Ay, gusto. Malapit na. Balik na Kabiasnan. So, sana makadaan tayo ng minitap ng 7-Eleven agad. Walang gutom na ako. Hindi na sapat yung biskwit lang. Tandaan natin, paglingan ko, magmamarikina tayo. Mas malapit sana sa Batasan. Ang aso nga lang, ahunin. Itong kahabaan ng Payatas, may ahunin ka na naman yun. Kaysa sa Marikina, malayo-layo pa. Kasi may makakainan ka pa. At ako'y gutom na talaga. Rodriguez Highway na tayo. Nakakaliwa na tayo sa may Payatas. Yung bundok na yan, yun yung sa mga bundok ng Wawa Dam. Kaya yung Wawa Dam. Pero ngayon, ang mission natin, makahanap ng kainan. Ako'y nagugutom na talaga. Wala na akong masipa. Kaya kung muna pahinga. Ang init. Oras na ay 10:05. Marikina River. Ano pa na tayo makakainan? Kapag 7-Eleven, Jollibee or Takdo. Unang tatlo na makita natin. Kain na tayo. Ano na katawan? Grabe init. Ayan, dito na tayo sa JP Rizal. Ay, dire-diretso lang natin ito. Ang Marikina. Ay, lang ba? 11:03. At ang City San Mateo tayo. Ito, nakaliwa natin. Nakakarating tayo sa bahay siguro. Doon sa sakto. Next sa 7-Eleven, hinto tayo. Uhong na naman ako. Hydration.
Approaching Batasan Road. Ayan, sa kanan. Kumanan, dire-diretso papuntang Batasan. Kaya ang Batasan Road. Sa kaliwa, ayan na yan. P6 papuntang Timberland din. Ayan, bangkali na tayo sa Marikina. Oras na ay 11:09. Thank you na lang. Ayan, ito. Ayan, Marikina na tayo. Pagod na ako. Kasi lapit sana dito eh. Sa kanan. Pinaabot ng Marikina ay Loyola. Okay, grabe yung aksak dun. Akay ako. Ayan. Ayan, ganun. So, akay din pala ko yung Marikina. Hindi pa mag-inject. Tomorrow. Ayun, good day mga ka-bikers. Ito, umaga na ng sumunod na araw nung nagtapos tayo mag-ride ng Grotto Macabud, pero hindi ko natapos dahil sa hindi magandang pangyayari. Nangyari sa akin nung pauwi na. So, nakita nyo naman sa video, ang end natin is yung nasa may JP Rizal. Malapit na tayo sa may Lapas tayong Concepcion 1 eh. Nakaan na tayo nun eh. Almost malapit na tayo sa may papuntang Loyola Marikina mismo. Sa may Sumulong Highway din yata. Tapos along doon sa may siguro 3 to 4 kanto bago yun yung daan na papuntang Loyola na Pamarcos Highway. Ayun, hindi magandang nangyari. So sa may Acacia Road doon matanda ako. Kanto noon. Bigla kasing may huminto sa may biglang huminto na biglang kumaliwa pala, biglang kumaliwa. Tapos napahinto kami basta may sasakyan, may motor na kasama, may katabi ko nun. Tapos bigla bigla, di ba? Siyempre, ayun. Hindi naman ako nasemblang, hindi naman nabangga, hindi naman nangyari yun. Ang nangyari, which is hindi ko napansin, yung bearing ko, yung sa chain, nakaano siya sa pinaka mabigat na gear.
which is the smaller cubs sa sprocket sa likod. Kasi naman naka 1x lang ako, so yung pinakamabigat dun ko nalagay yung tawag dito, yung kadena. Then yung pagpedal ko, ayun, biglang umano yung kaliwang paa ko, biglang nag-cramp, sobrang sakit, talagang ang lala, parang kala mo nga hihimatayin ako noon time na yun. So ayun, nakakata ka nun. Buti ka mo, hindi ako nasemplang kasi lagi pa naman yung kaliwa yung parang pinang-stand ko once na nakapreno or nakinto. Buti ka mo, naisip ko bigla na yung pati yung kanan sa paa ko ibagsak, parang bigla akong binagsak, parang binigitan ko yung kanan kong part para hindi ako bumagsak, kasi pabagsak na ako halos hindi ko kasi matapakan or matapak sa lupa yung kaliwa sa sobrang hapde. So yun, so, buti hindi nga nasemplang, wala naman nangyari, talagang yung cramp, sobrang sakit, talagang bumigay yung paa ko kahapon. So ayun nga, nung pag ko nun, talagang hindi ko malakad, pero pinilit ko kasi nasa kanto nasa mahalos gitna ako ng daan. So ang ginawa ko, pinilit ko siyang itulak pupunta sa pinakakantong gilid para safe ako doon, diba? And then ayun, talagang nangangarin na ako, parang gusto kong umalis sa bike, pero hindi ko magawa kasi nga hindi ko magalaw talaga yung kaliwa ko nun, sobrang hapde. Mas buti ka mo, pasalamat kay God na thankful din ako sa tumulong sa akin nun, kasi mag-ina yung tumulong sa akin. Maglola, tumulong sa akin. Sabi ko, tinanong nila, tinanong lang nila ako. Sabi nila, anong nangyari? Bakit may para okay ka lang ba? Gano'n sa akin. Sabi ko, hindi ko yung kaliwa ka po, gano'n na ako. Sobrang hapde, nagka-cramp po, gano'n ako. Kasi yun, thankful ako sa kanila. Sorry, yung nakalimutan ko yung pangalan niyo po, nanay. Pero thank you sa pagtulong sa akin nun. Kasi siya talagang umano sa akin, hinilot niya. Kasi sakto din, timing na hindi naman siya talaga totally manghilot. Pero marunong siyang yung parang magpakalma ng cramp. Which is hindi pa rin naman ganun ka-okay. Pero at least, napawi kaysa naman yung naka-steady ako doon bumagdamag. Sobrang hapdi talaga, hindi ko kaya. Kaso nga lang, nung time na yun, nung nakanto ako dun, pati na yung kanan ko, sumabay na, bigla din nag-cramp. Ayan na, nagkanta, loko-loko ng lahat-lahat. Pareho na yung nangaray. Kasi yun, tapos hanggang tinulungan nila ako, ni nanay lalo, na makaalis muna sa bike. Kasi syempre, di ko nga maano pa ako. Parang inalayan niya ako, pilit na makatayo, or makaalis, or mapunta sa gilid mismo para makaupo. At sinubukan ko, nihilot niya na may nagbigay din sa kanya na tagad doon mismo sa may Acacia na panghilot, kasi yung kanya nung una wala siyang dalang panghilot. Tapos buti may tumulong din isang lalaki. Siguro kasing idarang ko na nagdala ng na kumuha ng panghilot ng langis para talagang mahilot ang maayos yung paa ko. Tapos yun yung nangyari. Tapos nung kala ko okay na, trinay kong tumayo para at least kahit may konting cramp pa, biglang naman pati yung hita ko na grabe, yung buong paa ko talaga, hindi pwede na, hindi na talagang konting lakad talaga, wala na talaga. Sabi ko, wala to, bumigay na talaga, bigay ako ngayon. Yun, nag-ano na ako ng taxi, naghanap akong taxi, pero wala, nag-ano sila ng taxi, wala, puro puno. Nag-grab ako, ang problema sa grab ngayon, need na may debit card or credit card na parang naka-register sa Grab app, which is hindi ko na inano kasi parang syempre security and privacy ng information mo, iaano mo pa dun, lalo na
personal sensitive details yung mga nakalagay doon. So which is hindi ko na inano yung Grab. Tapos tinaisip ko yung napapanood ko sa mga TikTok yung yung prank, yung isang joyride na naka-helmet tapos nakasasakyan naman. Sabi ko, teka, parang yung joyride pala yata, parang meron na. And ayun, in-install ko yung joyride sa isa sa mga cellphone ko. Ayun, nakahanap ako ng sakyan. Thank you din kay Kuya na may-ari ng sakyan. Siyempre, medyo personal na huwag na natin sabihin. Na, ayun, sinabi ko kasi na may dala akong bike. So, okay lang ba na yan natin yung bike sa sakyan? Ay, pumayag naman siya. Kaya, buti na lang na madaming tumulong talaga. Hanggang ngayon nga, nakauwi na pala ako sa bahay. Dapat ng alas 12, talagang nakauwi na ako noon. Saktong alas 12 yun kasi 11:33, nandun na ako sa may 11:33, nasa may tao dito. Ayun nga, 11:33 palayolo na ako, sumulong highway na yung daan ko noon pakanan na dapat ako noon. So mga tansya ko talaga noon, 23 minutes, 27, almost 30 minutes. Pero sa bahay na ako nun, tansya na talaga yun. Bagal-bagal, malapit na yun. Ay wala, biglang bumigay talaga. Ayun. Nakauwi na ako sa bahay siguro mga 1 PM. Na nakasasakyan. Sakay sa Grab, sa joyride na sasakyan. Kaya lesson learned para sa akin, wag natin makalimutan dala yung hindi naman sa una, isa na rin yung panghilot para sa mga muscle pains, yung omega, yung Aficacin oil, mga ganun, o yung spray na pang sa muscle pain. Tapos pangalawa, actually kumakain naman ako pero siguro dahil sa pagod na din, medyo kinapos sa pagkain, dapat talagang proper kain. Tapos sumunod, dapat mo na magpahinga na mabuti. Wag mong, kahit sabihin mong ensayo ka araw-araw, pero hindi rin pala okay na, syempre nagbabike to work ako. Sabihin mo malapit na yung work ko dito sa bahay. Parang, hindi rin pala okay na, porket nagbabike to work ka, ensayado ka na, kaya mo pumunta na malayo. Dapat din pala, magpahinga ka ng isang isa or dalawang beses sa isang buwan na hindi ka maglo-long ride, short ride, or gagala na nakabike na halos araw-araw ka na nagbabike. Dapat sa isang buwan, tuwing Sabado, either Sabado o Linggo, isang beses lang doon. Ay, hindi naman isang beses mga doon. Bali sabihin natin sa mga Sabado, Linggo ng 4 na beses na dadaan sa isang buwan. Mga 2 beses ka lang sa isang buwan magbabike ng mga long ride or short ride, hindi ka masyadong magpapagod. Kaya lesson learned din. Pangalawa siguro sa init, ayun, sobrang init ng mga oras na yun pauwi. Kaya yun guys, lesson learned always, kaya yun. Pero ngayon naman, ko pa din, kaya nga muna talaga yun. Kaya yun guys, thank you for watching pala sa vlog natin, and please don't forget to like and subscribe my channel and press the notification bell. And ayun, always ingat tayo, dasal bago magbike, eat properly, tulog ng tama, pakaramdaman yung sarili kapag tingin yung hindi kaya ng, lalo na syempre sa bike, ikita ang kailangan or mismong buong paa. Pag pansin yung hindi kaya magbike sa araw na yun, huwag pilitin. Sa akin kasi hindi ko naman napansin hindi ko napansin talaga na parang pagod yung paa ko na hindi ako pwede magbike. Wala talaga. Siguro talaga sa init lang talaga nun, tsaka yung ayun nga, nabigla siguro kasi taga ko din hindi umaahon. Yun na rin isang rason ko dun, nakikita ko. Puro patag lang kasi yung mga nakaraan kong pagbike. Tapos yung sa mulong, hindi naman masyado ganun katindi yung ahon yun dyan. Yun guys, see you on the next video ulit, and peace out. Thank you sa mga magpo-concern sa akin. Peace out. Peace.